who wanted to make a manifestation as well, Mr. President. Please. Senator Bongo is recognized. Thank you, Mr. President. I join Senator Ping Lacson in condemning the irregularities in the allocation and implementation of flood control projects. Mr. President, as manifested yesterday in the Blue Ribbon hearing, hindi po katanggap-tanggap na habang tumataas ang budget para sa flood control, pataas rin ang pataas ang pagbaha. Sabi ko nga kahapon, bakit hindi nyo lang po ilaan ang budget para sa health katulad sa pag-upgrade ng mga hospital ng PGH na madalas rin pong binabaha. Nakita natin sa video kahapon o sa picture na binabaha. Dapat doon na lang po paglaanan ng pondo at sa DPWH na meron po silang 880 billion kumpara po sa health budget. More than one-third lang po ang pondo ng health kumpara sa DPWH. Bakit hindi na lang po ilaan ng pondo para sa ating mga healthcare workers na marami pa pong hindi nababayaran ang health emergency allowances? Ano ba ang mas importante sa inyo? Serbisyo na pinaghirapan, services rendered, o mga proyektong ginagawang gatasan? Natanong ko nga ito kanina sa health hearing sa mga unprogrammed appropriations, baka pwede nyo naman pong unahin na lang pondohan itong mga HIA na obligasyon po ng ating gobyerno. In light of recent events, President Marcos Jr. has launched an investigation on the implementation of flood control projects in the past years. Sa mga inireport ng Pangulo, malinaw na may anomalya dito, malinaw na may systematic na ang modus dito mula sa pag-identify ng mga proyekto hanggang sa pagpondo ng mga ito at pag-implementa ng mga proyekto. Mr. President, sa totoo lang po, noon pa lang, 2023, August 9, hiningi na natin sa DPWH ang kanilang accomplishment report, master plan at strategic prioritization sa kanilang mga flood control projects. During the hearing, tinanong ko mismo kay Secretary Bonoan na bakit may mga flood control na pinaglagyan ng proyekto na wala namang tao, wala namang kinokontrol o pinoprotektahang tao, wala namang kinokontrol na baha. Pero doon po nakalagay sa mga liblib na lugar. That was August of 2023. Mr. President, allow me also to take this opportunity to clarify and answer malicious reports, no? Kasi ako po, wala pa ako sa mundong ito. Yung aking pamilya may negosyo na po. And the insinuation that I was personally involved and had benefited in some projects, Mr. President, these are old, recycled, and malicious accusations. Noong 2018 pa po ito, nabalik na naman ng 2021 habang papunta po sa eleksyon. Ulitin ko po, for the record, wala po ako sa mundong ito. Meron na po negosyo ang aking pamilya. Pero ni minsan po, ni piso, hindi nakinabang ang aking pamilya sa pagiging taong gobyerno ko. In fact, hindi po nakakalapit ang aking mga kamag-anak kahit na nasa Malacanang kami noon. Hindi po sila nakakalapit. At isang naging kondisyon ko noon, Mayor pa po si former President, former Mayor Duterte, na kung lalapit po ang aking kamag-anak, ay ako po ang magre-resign sa kanya. I observed delikadesa at yun lang po ang puhunan ko sa mundong ito, ang aking pangalan. At alam nyo naman po, uso po yung name dropping, yung ibang mga kamag-anak natin, yun pa ang nagpapa-VIP, yun pa ang nagpapa-importante. At sa tinatagal-tagal ko na pong paninilbihan sa gobyerno, isa lang po ang may pagmamalaki ko. I observed delikadesa, yan po ang ginagawa namin noon pa hanggang ngayon. I am a senator, a legislator. Wala po akong kinalaman sa implementasyon ng kahit na anong proyekto, lalong-lalo na po sa pag-identify at na makikinabang po ang aking pamilya. At ngayon, I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang ito ay layong ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level. Ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity ay dapat po bawal po. Mr. President, sa laki po ng pondong pinag-uusapan dito, hindi po sapat ang audit o reporting sa mga ginagawang flood control projects. Hindi sapat ang eksplanasyon mula sa mga kontraktor o DPWH. Dapat po ay merong managot dito at dapat po ay maging accountable po sila. Dapat may managot po sa perwisyong patuloy na dulot ng pagbaha na dapat sana noon
pa na solusyonan. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Bongo. Majority Leader. Yes, Mr. President. Mr. President, may I move that we suspend consideration of the privileged speech of Senator Ping Lacson? Is So there- moved,